Salute sa mahusay na Q-citizens! Muling itinanghal na overall most competitive LGU in highly urbanized cities sa buong bansa ang Quezon City sa Creative Cities and Municipalities Congress 2024 ng Department of Trade and Industry. 4 na awards din sa iba-ibang kategorya ang nasungkit ng pamahalaang lungsod. Pinaparangalan ng programa ang mga lokal na pamahalaan na nagtaguyod ng innovation sa paglilingkod at pag-unlad ng lungsod. Nag-courtesy call kay Mayor Joy Belmonte ang proud Q-citizen na si John Russell Fabunan na isa sa 7 delegates sa Asia-Pacific Leaders Summit 2024 sa Malaysia. Bumisita sa City Hall ang champion skateboarder na si Gregorio Chavez III na muling lalaban sa skateboard competition sa Singapore ngayong taon. Congratulations, public servants! Kinilala ng Quezon City Journalist Group Incorporated ang mga opisyal ng lungsod sa pagiging tapat at mahusay na pamumuno sa kani-kanilang distrito. Nakamit ng Kings Point Joy of Urban Farming ang Best Technology Implementer sa ginanap na 2024 Search for the Best Urban and Peri-Urban Agriculture Garden in NCR ng Department of Agriculture. Basta sa QC, let's go sa serbisyo! Maki Fiesta, wag matakot! Matagumpay ang Maki Fiesta Media Festival sa pangunguna ng Quezon City Government, katuwang ang IMS, Probe, Fight at Puma Podcast. Layo ng programa na pausbungin ng media literacy sa bansa at isulong ang kalagahan ng demokrasya, free expression, responsible journalism at creative economy. Nagsilbing speaker sa plenary at breakout sessions ng event ang iba-ibang personalidad. Ang Maki Fiesta ang kauna-unahang media festival sa bansa na pinungunahan ng isang local government unit. Inalala rin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang ika-128 anibersaryo ng Sigaw ng Pugad Lawig, kasabay ng paglulunsad ng redevelopment plan ng Pugad Lawig Shrine para mapreserba ang makasaysayang lugar ng lungsod. Nakaisa ang pamahalang lungsod sa paggunita ng ika-107 anibersaryo ng makasaysayang pananda ng Barangay Apolonio Samson kung saan isinagawa ang paghihimagsik laban sa mga Kastila. Umabot sa 524 na Q-citizens ang nabigyan ng karagdagang puhunan mula sa Small Income Generating Assistance. Sumailalim rin ang mga benepisyaryo ng trainings at orientation patungkol sa pagnenegosyo. Nakapagtapos na ang 108 Q-citizen market vendors na sumailalim sa 6 na buwang training workshop sa kauna-unahang vendor business school sa bansa na proyekto ng lungsod at CGR Resilient Cities. Hangarin ng workshop na mahasa ang kakayahan ng mga vendors sa pagnenegosyo. Isinagawa ng Department of Public Order and Safety Green Transport Division ang dry run ng bike bus sa mga bike lane ng Katipunan Avenue hanggang Ateneo de Manila University Gate 3. Layo ng programa na hikayatin ng pagbibisikleta at active mobility sa lungsod. Nagbigay ng material assistance at food packs ang Quezon City Government sa 20 pamilyang nasunugan sa Barangay Bagong Silangan at Batasan Hills. Nakatanggap rin ng 10,000 cash assistance sa mga homeowner habang 5,000 naman sa renters at sharers. Dumalo ang ilang kinatawan ng Meralco sa lokal na pamahalaan upang pag-usapan ang mga programa para sa electrification sa lungsod. Kasabay nito, nag-turnover din ng Meralco ng cash advance refund na may halagang higit 12 million sa pamahalaang lungsod. Maraming salamat sa Shopee Philippines sa pagdodonate ng 200 food packs sa lokal na pamahalaan. Nagkaroon ng public consultation ng opisina ni Councilor Irene Belmonte kasama ang Rappler para sa hinahandang ordinansa sa lungsod na Carlist Day and Market Day sa Morato tuwing araw ng linggo. Nilagdaan na ang Memorandum of Agreements sa pagitan ng Quezon City Government at UST Angelicum College para magbigay ng scholarship at education opportunities sa indigent Q-citizens. PWQ Cares Referral System for PWDs magiging available na. Nagtulungan ang lokal na pamahalaan at Health and Wellness Solutions na ihandog ang mobile application para mapadali ang proseso ng health services para sa mga person with disability. Tuloy-tuloy ang People's Day ni Mayor Joy. Kinausap ng alkalde ang mga opisyal ng Barangay Tandang Sora upang talakayin ang karagdagang daycare center at ang suliranin na hinahanap ng mga residente. Bumisita rin ang lokal na pamahalaan sa opisina ng Barangay Kulyat upang pag-usapan ang problema ng barangay tulad ng nasirang infrastruktura at dulot ng bagyong Karina.
Mainit na tinanggap si Mayor Joy Belmonte ng Salam Community ng Barangay Culiat. Layo ng alkalde na itaguyod ang kulturang halal para makapagbigay ng hanap buhay sa mga Muslim community sa QC. Tinalakay ng lokal na pamahalaan kasama ang mga opisyal ng Barangay Apolonio Samson ang plano para sa mga residente sa oras ng malakas na ulan. Bumisita ang punong barangay ng Barangay Sacred Heart Camille Malik David sa lokal na pamahalaan upang talakayin ang suliranin ng mga residente sa kanilang barangay. Napag-usapan ang mga proyekto tulad ng pabahay, financial assistance, pagtayo ng daycare center at youth center sa Barangay Sacred Heart. Tinalakay ng mga opisyal ng Barangay Sikatuna sa lokal na pamahalaan ang maaaring hakbang para sa flood mitigation sa kanilang barangay. Nagpulong ang lokal na pamahalaan at ang punong Barangay Francia Escandor ng Barangay Cap Aguinaldo upang talakayin ang ilang infrastructure projects sa kanilang barangay. Ibinahagi sa pulong ni Mayor Joy Belmonte at Ms. Nare Choi, Senior Urban Development Specialist ng World Bank, ang mga isinagawang hakbang para mapabilis ang pagbigay ng iba-ibang serbisyo sa Q-Citizens. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa awarding ceremony ng Wildlife Sentinel Award Philippines sa Seda Vertis North na kung saan pinarangalan ang law enforcers na pinatibay ang pagprotekta sa mga wildlife sa bansa. Ibinahagi ni Mayor Joy ang mga inklusibong programa sa lungsod na nagtataguyod ang Sustainable Development Goals sa 2024 Metro Manila Business Conference na pinangunahan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry National Capital Region. Ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ang ika-146 na kaarawan ni dating Pangulong Manuel Quezon. Nakiisa sa seremonya ang apo ni Quezon na si G. Emilio Quezon Avancenia, iba-iba ang hensya ng pamahalaan at pribadong organisasyon.